Good day mga kasolar. I-share ko sa inyo yung problem nito 3,000 watts na SRNA na 24 volts. From 28 volts sa DC, yung input battery, and then nagda-drop siya hanggang 19.2 volts DC. And then may error siyang 4 baka 0.4. Meron siyang fault. I-check natin sa manual yung 0.4 yung fault niya. Dito yung 0.4 is battery low EOD. Battery under voltage, stop discharge alarm. 0.4 battery under voltage, stop discharge alarm. Ito yung ating trouble o problem dito. 19.2 volts. Ang gagawin ni NTPT, charge niya si battery, and then magdadrop siya from 28 volts DC, magdadrop siya ng 19.2 volts sa DC. Ayun, nag-charge, and then umabot ng 31.9 volts yung battery. Okay, and then nag-drop. Ayun, nag-drop, error 4. I-check natin yung battery. Ito yung setup ko dito na hybrid off-grid. Ay siya, balik ulit siya sa 19 volts, 19.2. Check natin. Okay, dito sa battery natin, sa positive and negative, nag-measure tayo na multimeter, ng voltmeter. Meron tayong voltage na 19.5 volts or 19.57 volts. And then dito sa ating input battery is 19.2. Ayan, nag-charge si solar panel natin. And then pag na-reach niya yung 30 volts at 31, bibitaw yung charging, and then bababa yung voltage natin, magdadrop ng 19.2 volts, and then may error or may fault na 0.4. Yung 0.4 doon sa manual, sa fault natin is low voltage or under voltage yung battery. And then dito 19 volts battery. Okay mga kasolar, ito yung battery nung 3,000 watts or 3 kilowatt 24 volts na SRNE na hybrid off-grid natin, na ang problem ay aabot ng 31 volts, 30 to 31 volts, and then bibitaw yung charging at mag-automatic si NTPT, and then pag stop ng charging, yung voltage niya ay magdadrop sa 19.2 volts. Ngayon i-check natin isa-isa. Mabilis ma-full charge, and then mabilis ding ma-discharge. I-check natin. Okay, ito yung ating multimeter. I-select natin yung volt DC.
Okay, i-check natin itong isa. Negative, positive. 2.1 volts. Okay, negative, positive. 2.1 volts. Positive, negative. .5 volts. .5 volts. 2.4 volts. Ito isa mataas, 3 volts. 3 volts. 2.8. 2.8. 2.9. 2.4. 2.9. 'Etong isa, 1 volt. 0.9. 2.3. 2.7. Ang connection po nung battery natin ng S168 8S2P, yung dalawa na nakaparallel, siya yung mabilis ma-discharge. Ayan 1 volt. .9 1 volt. Okay, same na 1 volt. .9 1 volt. 1 volt. Okay, papakalan natin ito 2 piraso. Ito yung isa. Yung isa connected na rito. I-check natin if ang voltage ng battery cell natin is mag-i-equal doon sa voltage ng ating nakaparallel. Ito, nakaparallel na tong portion na to. Itong dalawa, yung last, ang voltage is almost 1 volt. Ngayon, ipaparallel natin siya dito. Okay, titingnan natin kung magi-spark. Okay, pwede na siyang parallel. If magi-spark yung battery natin, hindi natin siya pwedeng i-parallel.
Okay, yung connection natin, ito ay parallel. Lahat nung positive nung ating battery cell ay connected. Okay, ito namang kabilang side. Yung negative ng battery cell, lahat ay connected. And then doon sa kabilang side, yung positive terminal ng battery natin, ng battery cell natin, is connected din. Ang gagawin natin dito, i-check natin if mag-i-equal yung kanyang battery voltage per cell. Okay, ito na po yung battery natin na S168 na ginawa natin na pinarallel natin para mag-balance, mag-equal yung voltage. I-test natin. Ang ginawa ko dito, siniris ko na yung ating battery. Naka-series na siya. And then i-check natin. Nag-check na ako nito hindi ko lang nakuna ng video. Ang voltage na may measure ko dito is 2.8 or 2.84. Okay, i-check natin. Eto siya. .84 o 2.840. Okay, 28.41. Okay, dito. Yung isa, mababa. 37. Yung isa lang mababa, 37. Ang gagawin natin dyan, yung 2.837, yan yung na-lowbat, umabot lang ng more than 1 volt. Yung B negative, ito yung connected sa battery terminal natin na negative. And then yung B8 positive, ito yung connected sa positive natin, ito red. Yung black, ito yung connected sa negative ng battery natin. Negative terminal and then positive terminal ng battery natin. Dito natin siya. Tingnan natin kung ano. Ang positive terminal ng battery natin, eto. Positive terminal, negative terminal. Ito yung negative, ito yung positive. Yung negative ng battery natin, negative terminal, ito yung connected sa B negative ng ating BMS. Okay. Kunin ko yung ating BMS. Yung ating negative terminal ng ating S168 battery lithium LiPo4 connected dito sa B negative ng ating BMS. And then yung P negative, ito yung connected sa negative ng SCC natin, yung battery terminal or output ng SCC negative. Or pag ang gamit natin ay hybrid off-grid na inverter, connected itong P negative sa negative ng ating battery terminal ng hybrid off-grid inverter or hybrid off-grid solar inverter. I-install natin to, active balancer. Ang wiring connection, ang connection ng battery natin, positive
negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, negative, connected yung positive, and then negative, positive, negative, negative, positive, negative, positive, and then ito yung ating negative. Naka-series yung 8 pieces na battery, and then naka-parallel yung dalawang S168 na battery cell natin. Ang connection is 8S2P. Dati ko na itong ginawa at binidyohan. Ngayon, nagka-problema ito eh. Yung ating inverter ay nag-a-alarm, nagpo-fault. Yung dalawang battery dito ay nag-drop yung yung capacity or yung voltage is nag-drop ng 1 volt or less than 2 volts. Okay, dito tayo sa positive. Lusod natin yung camera natin. Okay, yung positive ng ating active balancer na B8 positive is connected dito sa positive terminal ng battery natin. Okay, next natin yung B7 positive. Ang ginagawa ko, iniipit ko lang itong dulo nung cable natin. Meron siyang may lead siya, may tingga. Okay. At next natin yung B6 positive. Ito na siya. Yung B6 positive. Ito. Ito yung B6 positive natin. Ito yung B6 positive natin. Yung cable na kulay green.
Okay, dito tayo sa right side. Next natin yung cable na blue. Yung cable na blue is B5 positive. Ito yung B5 positive. Ayan siya. Okay. Ulitin natin. B8 positive, B7 positive, B6 positive, and B5 positive. Ayan. Okay. And then yung ating BMS, ipapakalil lang natin dito. Yung BMS natin, ipapakalil lang natin sa dito sa ating active balancer. Dito make sure safety. Make sure na safe pag kasi pwedeng magdikit to, pumutok yung ating mag-spark yung ating hawak. Mas maganda o better na pag ganito. Walang tatamaan. Ayan. Hindi siya mag-short. Okay, ang next natin, yung B4 positive. Dito tayo sa kabilang side. Ito yung B4 positive. Ang kulay is white yung cable. Yung battery cell natin, yung dalawang piraso dito ay naglobat ng less than 2 volts. Ngayon, nagparallel tayo, yung battery natin ay nagbalance tayo, nag-equal siya sa 2.84. Pero yung battery doon na isa na na-test natin is 2.837. Konti lang yung difference. Ngayon, i-install natin tong bago to yung existing nito hindi ko na kinabit. Titingnan natin if mag-i-equal yung voltage niya doon sa charging na gagawin natin. I-charge natin siya, titingnan natin if mag-i-equal siya na nare-reach niya or ma-full charge siya yung capacity niya ng 3.2 volts. 3.2 volts per cell. O sa full charge, pwedeng
3.65 volts. Okay, next natin yung yellow. Yung yellow dito sa kabilang side. Okay, lipat natin ang camera. Yung yellow dito, katapat nito, B3 positive. Yung B3 positive, ito. Okay. B2 positive. Ang B2 positive is cable na kulay green. Ito yung ating B2 positive. Okay, next. B1 positive. Ang B1 positive natin, ito sa kabilang side. Ito. Ang kulay is blue. Okay, next natin ay B negative. Ito na yung B negative natin, yung black.
solar inverter na SRNE natin is charging with 13.8 ampere yung kanya charging current. Hindi charging yung kanyang PB o yung kanyang MPPT. Okay, ito yung tin-troubleshoot natin na battery na nag-charge siya ng 31 volts and then nagda-drop ng 19 volts. Ngayon, i-check natin or check natin if mag-o-okay yung dalawang battery na nag-drop yung voltage or low capacity. Okay, charge muna natin siya. After mga 3 hours, babalikan natin siya. Okay. Check natin yung ating capacity ng battery. 27.1 volts. And then, ang charging ay charging current niya is 21.1 ampere. Okay, ang gagawin natin dito, i-check natin yung battery niya if equal yung charging, if equal yung charge ng ating battery. Yung battery per cell ay may measure natin yung battery per cell.